Hi guys, mga kanegosyo, kasi sa Formula, magandang umaga sa inyo, magandang araw. Guys, mga nagtatanong, ano ng araw ba yung update natin dito sa ating farm? Okay guys, na-acquire natin ito in June, somewhere in June, but parang second week nag-start ng pagtatraktora na paglilinis hanggang sa walang katapusang paglilinis, nagpasaknong pa nga tayo dito. So, ngayon, pwede ko masabi siguro yung farm ay nasa mga, let's say, mga 70% pa lang. Napakalaki pa rin ng kinakailangang gawin. So far, yung tipis, yung tipi ng manok, yung bahay ng manok na, na tinutuntungan, yung background natin, so far, nasa mga 140 pairs pa lang tayo. Ang kailangan natin dito, nasa mga 480. So, let's say, another 1 month pa na paggagawa ng tipi, yung bakod natin, yung gate natin, marami pang kailangan. So guys, ngayon ko na-realize na, which is alam ko rin naman, before yung pinatayo natin, yung Papa Rabbit tree, yun naman ay utay-utay din. Pabili-bili tayo ng gamit, magkakapera, bili ng gamit, dire-diretso, dadalwa naman yung gumagawa. So, umabot nga guys yung nagagawa doon before halos 5 taon sila doon. Kung hindi lang yung tito ko na medyo nagkasakit yung wife niya, yung tita ko, doon lang yung natigil. Pero kung hindi, baka until now gumagawa pa sila, baka until now 8 years silang gumagawa sa farm. So dito nga sa farm, walang katapusang gawaan, gawa ng gawa. May mga ipapagawa tayong gradas, may mga ginagawa tayong office, may gagawin tayo dito ng mga kubo na pwedeng tuluyan ng mga bisita natin. Ang plano talaga natin dito, magpagawa tayo ng mga ilang 3 kubo, rest houses para sa mga magiging bisita natin galing sa ibang lugar. Especially yung mga OFWs na karauwi pa lang ng Pilipinas, nagbabakasyon, gustong masubukan ng farm life, pwede dito. Mga kanegosyo, yung game farm business ay booming talaga. Napaka-boom talaga dito sa Pilipinas. Kaya nga tayo, bagamat marami ang kumukontra, bagamat marami ang pumipigil, pero nasa tao yun. Para sa akin, negosyo, hindi bisyo. Nasa sa iyo naman yun. Kung gagawin mong negosyo lang talaga, kung ikaw ay magsusugal o magsasabong, nasa sa iyo yun. Pero ang payo lang natin, kung gagawin natin yung magsabong tayo, ay nga gamble moderately. Parang gano'n. Drink moderately or gamble moderately. But I have nothing against. Paulit-ulit kong sinasabi yan, hindi ako against yan. Kung dyan naman kayo masaya, kung hindi nyo naman napapabayaan yung pamilya nyo, napapabayaan yung buhay nyo, or kung ano, yung mga anak nyo, okay lang yan. Okay. Pero maging matalino. Tayo guys, pwede kong masabi na kumikita na ba ngayon ang Taal Volcano Game Farm? Yes, of course. Kasi kaya nating mag-out ng sisiw ngayon twice a month. And kada mag-out naman tayo, minsan talaga kulang pa. Ngayon lang, ang kailangan lang natin sa mga next batches natin, ang kailangan lang, hindi natin ibenta yung mga sisiw. Siguro mag-out lang tayo ng mga 100 to 200 lang na sisiw, or maximum of 200 chicks lang. Kasi nga guys, meron tayo ng mga pahulugan. And mind you guys, mostly na kumukuha sa atin ay mga OFWs. Ang pinakamarami na napansin ko, yung mga marino, mga seaman, mga seafarers, okay? Meron din naman na nasa US, meron din naman na nasa Italy. Guys, kung mabibigyan tayo ng pagkakataon, pag ito ay natapos na, magpapaseminar tayo. Business seminar. Nakarinig na ba kayo ng business seminar, pero about manok na panabong? Sasabihin ng tao, bakit magpapaseminar yung manok na panabong? Manok na panabong, di ba? Ilalaban yon, magsusugal, pupunta sa sabugan. No. Gusto kong ituro sa mga tao. Okay. Magkano ang initial investment? Papaano paramihin? Papaano palakihin? Ano yung mga gastos? Magkano ibenta? Magkano ang kikitain? Mga business strategies. Pwede rin na maging partner namin kayo. Na let's say kayo ay OFW. Wala naman akong alam kung saan ko ibebenta yan. Hindi ko naman alam kung paano ibebenta. Pwede nating sabihin na, okay, buyback tayo. Partner natin.
i-announce natin, oh ito, meron dito taga Quezon. Kumuha sa atin ng 200 chicks na pure. May usapan tayo na after 5 months, kukuhanin namin lahat. Bibilihin namin lahat yan. Bulto. So, nang sa ganung paraan, sure na yung market. Alam nyo, sa pagbi-business, sabi nga, lalo na nung nag-rabbit tayo, no? Nung nag-rabbit tayo, sabi nila, oh, paano pa yung market? Eh, hindi nila alam kung mag-produce tayo, kayang-kaya natin sa market. That time, noong nag-rabbit tayo, hindi natin problema yung market. Okay, so hopefully, nakikita ko naman, maganda na naman yung takbo. Wala rin tayong problema sa market dito sa GameFowl business. Kaya, guys, sa mga lahat ng nanonood dito, sa mga OFW, sa mga tao nag-iisip ng negosyo, stay tuned lagi sa ating YouTube channel na Negosyo Philippines. Stay tuned din lagi tayo sa page na Taal Volcano Game Farm, Papa Rabbit Tree. Mag-update tayo ng mag-update. Nawa po, marami pa tayo na mabago yung mindset. Marami na po. Natutuwa ako dahil marami na tayo na mga first timers. Mga first time na nag-invest sa manok na panabong. Guys, ang ibinebenta natin, hindi manok na panabong, ha? Ang ibinebenta, okay, manok na panabong naman, okay. But, iba yung term na, kapag yung kukuhanin nyo sa amin, gagawin yung breeders. Kukuha kayo ng sisiw na mga pure, gagawin nyo yung breeders para laki yan. Kukuha kayo sa amin ng mga trio, quadro, gagawin din yung breeders. So, basically, ang focus natin is production. Mag-breeding, pagbi-breed, yan. So, kaya, kung tayo guys ay mabibigyan ng pagkakataon na ang tiwala ninyo ibibigay nyo sa amin, ang ipapaseminar natin, of course, kung paano ba mag-breed, paano magpalaki, tuturo natin yan, yung mga step by step, yung pagbabakuna, yung gamot, and everything. And then, number 1 na kinakailangan matutunan natin, yung marketing. Okay? Produce ka nga ng produce, wala ka namang market. Produce ka nga ng produce, hindi ka naman marunong mag-market. So, dapat marunong tayo mag-market. Basically, napaka-easy lang naman. Kasi, pag kayo kumuha sa atin, magawa na agad kayo ng page. From day 1, nakumuha kayo ng sisiw. Day 2, day 3, update lang tayo ng update. Palaging, pag meron tayong FB page, kung meron tayong sariling Facebook natin, ina-upload natin yung mga short videos natin or videos natin, palaging may manunood. So guys, ang mag-set up ng farm ay hindi biro. Sa mga, nung una nga, nakapanood ako ng vlog na magaling siya, sabi niya, 2,000 square meters. Nung kinuwenta niya yung bakod pa lang, yung gate, sabi niya, gagastos ka talaga dito sa bakod pa lang, na nasa 600,000. Kaya nagulat ako, sabi ko, nako, 600,000 lang budget doon sa gate and bakod, lahat. Mga yero, mga poste. Samantalang ako, 2 hectares ang pinapa-ayos ko, pinapagawa kong farm. Eh sabi nga niya, around 1 million, 1.2 to 1.4 ang magagastos kung isasama na yung mga kubo, kung isasama na yung mga flying pens, kung isasama na yung mga ranging areas, and then yung manok. Kaya sabi ko, Diyos ko po, yung akin palang 2 hectares ay kainamang laki na magagastos. So, i-update ko lang kayo, dito sa farm, wala pa nga po tayo dito na manok, wala pa tayo. Ito yung magiging magsaserve as cording and ranging area. Yung isang farm natin, nandun yung mga breeders natin, dun yung pagpapaitlog, dun yung pagpapasisiw, then before, let's say around 1 month, dun yung sisiw, month old, dito dadalhin para sa ranging area natin. So, sa mga nakasubaybay sa atin, sa mga nagtatanong, nagta-update, magkano na kaya ang nagastos natin? Guys, dito, pera yabang, pera exaggerated, ano? Alam naman natin ang labor, napakamahal. Eh, ilan itong, let's say, 2 months nang mahigit na ginagawa. Magti 3 months na nga. So, dito guys, nung una, sinasabi ko, around 1 million plus, baka hindi na. Around 1.1 to 1.2 na yung nagagastos natin dito. So, let's say, siguro, dito pag talagang tapos na lahat, pati kubo, ang 2M is talagang more or less ganun, or maaring more than pa. So, mga kanegosyo, ka-asenso, ka-familia,
pray lang lagi tayo. Lahat ng pangarap natin ay matutupad. Nawa itong game fowl, itong game farm na ito na business, itong business about sa manok na panabong ay makatulong sa marami na hindi sisira sa pamilya, na hindi makaka-apekto sa samahan ng pamilya, na hindi makaka-apekto sa pananalapi ng pamilya. So, asahan nyo tayo, more on positive lang tayo. Hindi tayo mag-share na nasasabungan tayo, hindi tayo mag-share na nanalo tayo, bla bla bla. Okay, although marami ang nagme-message na kung po pwede raw na kumuha ng ready to fight na, pag-iisipan natin yan. Pero as much as possible, ang i-promote natin ay mag-breed tayo, mag-produce tayo ng mga sisiw na ito ay palalakihin at gagawing breeding material. So mga kanegosyo, kasi sa Familia, God bless po, keep safe po, kita-kits po tayo sa susunod natin video. Bye-bye po.